Hello po, good evening po sa ating lahat at sa mga kasama po natin sa online. Sige po, tayo po muna ay manalangin. Thank you Father, thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Maraming salamat po sa napakasayang pagpupuri, Panginoon, sa aming pong prayer meeting tonight. We know, Lord, that your presence is already with us. Dalangin po namin na samahan niyo po kami patuloy sa aming pag-aaral ng inyong salita. Gawin niyo pong matabang lupa ang aming mga puso na pagtatamnan ng inyong salita. Dalangin po namin, O God, na kayo po ang siyang manguna sa amin as we gather in prayer tonight. And I pray also, Lord, na itago niyo po ako sa inyong likuran. Ang salita niyo lamang, Lord, ang aking mga sasambitin. I love you, Lord, and I praise you, worship you, glorify your name. In Jesus' name I pray. Amen. Sige po. Dumako po tayo sa ating verse for tonight, found in Matthew 13, verse 31 to 32. Sabi po, He told them another parable. The kingdom of heaven is like a mustard seed, which a man took and planted in his field. Verse 32, though it is the smallest of all seeds, yet when it grows, it is the largest of garden plants and becomes a tree, so that the birds come and perch in its branches. Praise the Lord po sa kanyang salita. Jesus said that the kingdom of God is like a mustard seed. Nakakita na po ba kayo nito? Usually nakikita po natin yung mga mustard, yung mga nasa burger, yung ganyan, yung color yellow po, ganyan. Ginamit po ni Lord ang isang mustard seed upang ilarawan po ang paglago ng God's kingdom at ng kanyang mga faithful servant. Sige po, papakita po natin yung picture. Diyan. Go, Kuya, Atini. A mustard seed, sige, go. A mustard seed has a diameter of 1 millimeter. Sobrang liit lang po niya. Ganyan po siya. Di ba nyo na po makita. Ito po ay napakaliit. At isa po ito sa pinakamaliit na buto sa mundo. Ngunit ito po ay lumalaki ng isang matayog at malagong puno. The mustard seed symbolizes growth, dependence, and faith. Sige po, mamaya ipapakita natin po yung picture. Nagsimula po si Jesus Christ sa kanyang mga disciples ng paghahayag po ng kanyang salita. At syempre po, napakinig at nakakilala po ang mga disciples. Sila po ay nagkaroon ng faith. Ayan po. Ay, hindi po yan. Yan po yung mustard seed. Ganyan po siya kaliit. Kung tutuusin niyo po, kung ilalagay ko po siya sa kamay ko, hindi niyo po siya makikita na hawak ko. Ayan, yan po. Tapos, next picture po is yung tree. Puno po siya na malaki. Sige. Okay lang po. Thank you po, Kuya Chris. Yun po, balik po tayo. Kaya po, ang mga disciples ay patuloy po silang lumago ng lumago. Ayan, nahabol po natin. Yan po yung kapag lumago na po yung mustard seed, ganyan na po siya kalago. At naalala ko po, quick story lang po, nung last Sunday, nagkaroon po kasi ako ng vision na ganyan po siya. Leaves lang po yung nakita ko, pero hindi po yung pinakapuno. Ganyan po, green po siya, yan, yung leaves niyan. Naka-vision po ako ng last Sunday. And before nung Sunday po, naka-vision naman po ako ng roots. Roots po yung naging vision ko. So sabi ko nga po sa Panginoon habang nag-aaral ako, napakabuti po ni Lord kasi pinakita niya na po sa akin before ako mag-share ng Word of God, yung mga glimpse po ba ng mga nais niya pong ihayag or i-share po sa kanyang kongregasyon. And ayun po, thank you po Kuya Chris and Ate Eunice. Ayun po, mabalik po tayo. Kagaya po ng kung paano po tayo nakakilala sa Panginoon, di ba po? Na-sharean din po tayo ng mga discipler po natin. And I believe lahat po ng mga taga-spring po dito, may kanya-kanya po tayong naging discipler. And praise the Lord po sa buhay po ng ating mga discipler. Kasi po, sila po yung ginamit po ng Panginoon para tayo po ay makakilala. Tayo po ay natamnan ng seed sa ating mga puso. At kita naman po natin, di ba, ito po tayo lumalago sa Panginoon at patuloy pong lumalago sa kanyang presensya. And kung maalala nyo rin po, minsan po sa mga prayers po natin, I believe, kanina po nabanggit ko siya, nababanggit po natin yung nawa ang aming pong mga puso ay maging matabang lupa na pagtatamnan ng kanyang salita. So,
the Word of God is the seed. And ma-remember ko po na preach na rin po ito, I believe si Ate Nicole, yung God's Word, I believe na preaching po ni Ate ko. And we are the ground or yung soil. So, yung harvest po ay depende po sa ground. Depende po ito sa atin. Depende po sa pagtatamnan ng seed. So, kung tayo po ay nagpapagamit sa Panginoon, kung tayo po na pinagtamnan ng salita ng Diyos ay nagsisik palalo sa Panginoon, tayo po ay mag-grow. Mag-grow po tayo kagaya po ng tree na pinakita ko po kanina, tree of a mustard seed. Ganyan po kalago, ganyan po kaganda, ganyan po katayog, ganyan po kataas. So, ayun po, dahil po sa seed na natanim sa puso natin, tayo po ay lumalago, patuloy na lumalago at naghahayag na po ng kanyang salita. Marami po sa ating mga youth na naghahayag po ng salita tuwing house church, sa La Huerta and Lakeview. Yun po, praise the Lord po doon sa napakagandang binigay ng Lord na gawain para po sa atin, para makahayag po tayo ng salita sa ibang tao. Dahil tayo po ay sobrang equipped na po na kailangan na po nating ma-share ito sa ating mga magulang, sa ating mga kaibigan, sa ating mga katrabaho. Kasi kung tayo-tayo lamang po, hindi po tayo mag-grow din as a church kung pare-pares na lang po yung mukha na makikita natin. Hindi ko na po sinasabi na nagsasawa, no? Pero maganda po na marami pa po tayong makitang mukha na bagong faces. Dahil magkakaroon po tayo ng new church building, dapat mas desire po natin na mas marami po tayong makita ding new faces, new person na makakasama po natin sa panambahan, makakasama po natin every Christmas party, ganyan. Or, di ba po masaya po kapag may bago po tayong attendees. Makikita ko po na andyan po tayo na, hello, hi, tapos na. Ay, joke lang po. Hello, hi, yan, meron po tayong catch up. So, ayun po, praise the Lord po. Doon, sa verse 32 po, babalik po ako sa Matthew 13, verse 32. Sabi po doon, though it is the smallest of all seeds, yet when it grows, it is the largest of garden plants and becomes a tree, so that the birds come and perch in its branches. The mustard seed, sinimbolize po siya ng Panginoon or inamit po niyang example para halimbawa niya po na yung potential in faith ng isang tao. And gaano man po kaliit or kalaki ang isang bagay, maaari po itong lumago at magbunga. At kapag ito pong mustard seed ay naitanim po sa ating mga puso, ito po ay lalago at lalago ng sobra na magiging isang puno na po na napakaganda. And, di ba po kapag nagsimula ang isang bagong mananampalataya sa kanilang journey of faith, dito po nagsisimula yung parang makikilala po nila si Lord, kung gaano sila kamahal ng Lord, kung paano po kumikilos ang Lord sa buhay po nila, kung sino po si Lord sa buhay nila. Andun po yung parang desire na gusto ko pa po ng more about Jesus, more knowledge kay Lord. Sino ba siya sa buhay ko? Ano ba ang character na i-reveal ni Lord sa buhay ko? So ganyan, di ba? Nawa ay kahit tayo po ay matagal na pong mga mananampalataya, ako po, I believe 2012 po ako nakatanggap sa Panginoon, pero maliit pa lamang po ako na isasama na po ako sa church ng tita ko. Pero nakatanggap po ako kay Lord 2012 and 2024, 14 years. Tama ba? 12, di ba? Ayoko po ng mati. Ayun po, tagal na po, di ba po? 2012 tas 2024 na po ngayon. So, ang tagal na pong tayo na mananampalataya, I believe iba po sa inyo ay mas matatagal pa po sa pananampalataya. And nawa ay magkaroon po tayo palagi din ng desire na mas lalo pa pong lumago, hindi po yung magstay na lamang na ganito na lang
nahiya kasi akong humayo, nahiya akong mag-share ng word of God sa magulong ko, nahiya akong i-invite si mami, nahiya ako i-invite yung friend ko kasi baka i-judge niya ako, or baka nahiya ako na mag-share ng word of God sa ibang tao kasi baka may gawin siya sa akin. Parang mga ganun po. Pero nais po ng Lord na tayo po ay humayo na. Ilang beses na po sa ating sinasabi ito ng Panginoon. Kasi gusto po ng Lord na mag-expand po yung kingdom niya. Gusto niya po na mas lalo pa pong mag-grow din tayo as a church. Dahil kapag tayo po ay nag-grow as a church, dami po tayo dito, maganda po yun na magkakaroon po tayo ng marami na pong services. Next po, basahin ko po sa Luke 17 verse 6. He replied, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mulberry tree, be uprooted and planted in the sea, and it will obey you. Isa pa po, Matthew 17:20, sabi po dito, he replied, because you have so little faith, truly I tell you, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Dito po sa dalawang verses na to, binanggit po doon agkaparehas na if you have faith as small as a mustard seed. And sabi po doon sa isa, you can say to this mulberry tree. Yung isa naman po, you can say to this mountain. So sabihin mo sa mountain na to or sa tree na to, yung isa, be uprooted and planted in the sea. Tanggalin po at ilagay sa sea. Yung isa naman po, yung mountain daw ay move from here to here. So, sabi po, nothing will be impossible for you. Ang ibig sabihin naman po dito na yung faith po natin, if ganito na po yung ating pananampalataya sa Panginoon, abay, sobrang confident na po natin sa relationship natin kay Lord na kumbaga, hindi ako pababayaan ng Lord. Kumbaga parang sa ating mga, mas higit pa sa ating mga magulang yung pagtitiwala natin sa Panginoon na alam natin na hindi tayo pababayaan ng Lord kahit ano pong mangyari. And ma-share ko lang po nung nakakatawa lang po kasi dahil nung last 2 days ago po ata yun, papasok na po ako sa work and kailangan ko po kasi na parang ano po ako, person in charge po ako from 9 p.m. to 1 a.m. So kailangan po, andun po ako, hindi po ako tatayo ng table dahil kailangan ko pong parang i-lead yung team, parang ganun po, yung mag-handle. And yung laptop ko po kasi, 14% na lang po. Tapos, ewan ko po, for some reason, yung laptop ko ay, yung charger po ng laptop ko ay ayaw gumana. And dumating na po siya sa 5%. And tagal-tagal na po ni Kuya Miguel ginagawa. Nagpaka-technician na nga po siya dun sa bahay. So, inaayos niya po. Tapos sabi ko sa kanya, Daddy, try mo kaya yung charger ng Type-C. Sabi niya, hindi pwede ito, baka sumabog yung laptop mo. Tapos sabi ko, Lord, bakit ganito ngayon pa? Tapos sabi ko, hindi naman po ako pwede mag-leave kasi yung mga leave ko po, nakalaan na po siya. And naubos ko na rin po siya kasi every may kanya, ganito po may gawain, naka-leave po ako niyan. Ayoko po kasing may iniisip ako, nagmamadali ako sa work kapag nyari word po ako. So sabi ko, Daddy, lagay mo na yung Type-C, kailangan ko nang mag-update. Sabi niya, hindi pwede. So ang ginawa ko po, sabi ko po dun sa laptop ko, nag-pray po ako na, ikaw laptop, gumana ka na charger. Parang kinuman ko po talaga yung laptop saka yung charger ko na, maayos ka, kailangan kong mag-work. And praise the Lord, alam niyo po ba, pagkasabi ko po noon, na-amaze po ako sa pagkilos ng Lord, dahil maliit na bagay lamang po yan, pero it means a lot. Na gumana po siya. Promise po talaga, gumana po siya na, sabi ko, Lord, thank you. Eh, natutulog nga po ng si Gimel, nagulat pa nga po siya. Kasi nga, napasigaw po ako kasi, tuwan-tuwa po ako dahil, di ba po, ang liit na bagay lamang po nun. Pero, makikita po natin yung pagkilos ng Panginoon sa buhay po natin. Maliit, malaki, andyan po si Lord. Wag po tayo mawawalan ng faith, wag po tayong magda-doubt, pero hindi po siya maiiwasan kasi sabi nga po na kapag andyan na po yung trials, yung problems, hindi po natin maiiwasan na mag-doubt, magtanong sa Panginoon na bakit nangyayari to, Lord, bakit ako pa po. Pero lagi po tayong babalik sa umpisa na ating mga
aralan na naituro ng ating mga pastor, ng ating mga discipler na si Lord, andyan siya palagi sa atin. And yung faith po natin, huwag po nating hahayaan na mag-waver ganyan dahil si Lord po yung palaging nandyan para sa atin. And pinaalalahanan po tayo ni Jesus Christ na ang mga bagay na maaaring mukhang napakaliit po sa simula, maaaring yung mga pinapanalangin po natin, matagal na po, years na po yung tinagal. Sa tingin po natin, baka imposible, pero hindi po. Kung tayo po kasi ay mayroong faith of a mustard seed, ito po ay posible. Ang aking nga pong life verse sa Matthew 19:26, with man, this is impossible, but with God, all things are possible. So yan po yung aking pinanghawakan simula po ng isa po sa mga pinanghawakan na verses nung ako po ay nakakilala sa Panginoon. And last na story na po, no? Naalala ko po kasi nag-aaral po ako. Nung nag-aaral pa po ako dito sa Spring, teacher ko po si Sister Nicole sa Christian Living. Tapos meron po kaming memory verse, ganyan-ganyan. So nag-memory verse po si Ate Sai. Ang dami po kasi hindi ko po malala kung mga ilan yung memory verse namin. Kasi syempre po may kami. Hindi ko lang pa exam ba yun na para puro memory verse yung i-recite namin. And nung ni-recite ko po kasi ito, dahil sabi nga po, yung mga life verses, ni-recite ko po to. Ewan ko po kung for some reason din ay na-recite ko siya ng ganito. With man, this is impossible, but with God, nothing is possible. Sabi ko, nothing is possible. Sabi ko, tapos hindi ko siya nare-realize until, di ba sinasabi po sa akin Ate Nicole, parang may mali. Para sa pagkakaalala ko po, 3 beses po niya ata akong, kung naalala ni ate ko, 3 beses niya akong pinaulit. Sabi ko, anong mali dito sa isip-isip ko? Tapos, nung sinabi niya po sa akin, saka ko po na-realize. Siguro po dala po ng kaba, or napaghalo ko po yung Luke 1:37, yung yun, Basta nalito po ako ng sobra, and natuwa po ako nung nag-aaral ako, sabi ko, ano ba yan, nakakahiya. Pero yun nga po, dahil hindi pa po tayo masyadong malago sa Panginoon, yung maliit na bagay po yun, hindi ko po siya napansin, and nirebuke ko naman po siya nung araw na yun. In Jesus' name. Kaya po naging life verse ko po yan. With man, this is impossible, but with God, all things are possible. So praise the Lord po doon. And last na po, ang panalangin po ay isang paraan din upang matulungan natin yung mga ibang tao at yung mundo po natin. Sa James 5:16, sabi po doon, the prayer of a righteous person has great power as it is working. Kaya po sa pagdako po natin sa panalangin ngayong gabi ay magkaroon po tayo ng taimtim na pananalangin. Alam ko po na every prayer meeting, meron na po tayong mga prayer list. Maaari memorize na po natin ito. Maaari may mga flow na po tayo sa mga prayers natin na sinusundan. Maganda naman po ito. Pero today, I encourage you po na sa ating mga panalangin every day, hindi lamang po today, ay magkaroon po tayo ng desire na makatagpo din po natin si Lord sa ating pagpe-pray. Kasi iba rin po yung intimate na panalangin with the Lord. Hindi lamang po sa praise and worship natin pwedeng makatagpo si Lord. Hindi lamang po dito, pwede rin po sa bahay. Kahit nasan po tayo, pwede pong mag-reveal ng vision si Lord, pwede pong magbigay ng instruction si Lord, pwede po tayong katagpuin ni Lord, nasaan man po tayo. Kaya po, ayun po, encourage ko po kayo na tonight ay magkaroon po tayo ng desire na maging aware po tayo sa pagkilos ng Holy Spirit. Sabi nga po sa kanta, let us become more aware of His presence. So tayo po ay maging aware sa presensya ng Panginoon. And last na po, papakita ko po ulit yung picture. And iwanan ko lang po itong isang sentence po na ito. Your faith can be seemingly as tiny as this mustard seed. Okay lang po yun. Look what the mustard seed became. Plant your faith and grow your tree. God honors a mustard seed faith. Tayo po ay manalangin.
Heavenly Father, we thank you and we bless your name. Maraming salamat po sa napakagandang mensahe niyo po, Panginoon, sa gabing ito. For you have reminded us of our faith na patuloy po kaming mag-grow, patuloy po kaming magkaroon ng faith of a mustard seed na itananim po, Panginoon, sa amin at patuloy na lumago na napakagandang puno. Maraming salamat po, O God, for this message that you have given us. Dalangin ko po na ito po ay patuloy na maalala po namin, itanim din po, ito po ay maitanim sa aming mga puso upang kami po ay patuloy na lumago ng lumago sa aming pong pananampalataya sa inyo. Maraming salamat po dahil andyan po kayo palagi to remind us of everything na nangyayari, Panginoon, sa aming buhay. And we thank you so much, Lord, for you are so good, you are so loving and faithful sa aming pong mga buhay. And we will just continue to praise you and worship you tonight. Lahat po ng glory and honor ay binabalik po namin sa inyo. We love you in Jesus' name we pray. Amen.